Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus? Sa buong buwan ng August 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo ang magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy. Feminine at masculine energy. Pwede rin naman na yung lalaki, siya yung extrovert, at yung babae, siya yung introvert. At pwede rin na huwag nyo nang pansinin yung gender for as long as okay naman yung reading sa sitwasyon nyo. Oh, strengths. Oh, the Tower. Magkadikit sila ngayon, magkalayo na. Anyari. Diba? Sila to eh. Kita naman sa picture, diba? Itim buhok, itim. Mahaba buhok, mahaba. Siya rin yun. Anyari. Teka. Bago ako bumunot, ito muna. Going strong naman, di ba? Dahil may strength tayo doon. Bakit ganyan? For some reason, dumating yung Tower. Anyari. Diba? Bakit ano? Baka parang naghiwalay na sila o maghihiwalay pa lang. OMG. Siguro itong reading natin para sa mga matatagal ng magkarelasyon. Kasi may strengths tayo eh. O baka naman sudden to, unexpected lang. Tingnan natin, yung susunod. Kasi may iba pa naman lahat. Depende dito. Sa huli. Up. Oh, Page of Cups. Kasi ano to Page of Cups ay receiving, ayan ba yun? Sending o receiving apology. Pwede rin intuition. So, probably, naghiwalay na nga dito o maghihiwalay. May disaster na maaaring mangyari. O upheaval. Na for some reason, pwedeng mag-cause ng hiwalayan niya. Ano kaya to? Pero magsusorry naman dito. So, kung sino yung makikipaghiwalay, magsusorry naman, don't worry. Pero alamin natin, ano kaya ang possible cause? Diba? Ten of Wands. Wala naman third party. Pero tingnan natin yung perspective ng creator. Kasi hagdan yun, no? Mahirap umakit sa hagdan. Tingnan mo tong babaeng pagod na. Oh, may pawis-pawis na siya doon. Tapos yung lalaki, kaya pa raw niya. Umakyat ito, di na niya kaya. Kasi card to ng conflict difficulty, di ba? Burden. So again, wala namang third party. So probably ang reason kung bakit maghihiwalay dito ay dahil marami sigurong gustong mangyari tong isa sa kanila. Lalo na siguro kung lalaki kasi yun yung dinidepict ng picture. Yung lalaki parang marami siyang gustong mangyari pero hindi na kayang humabol ng babae o hindi na niya kayang gawin. Na para bang nahirapan na siya. Remember, Ten of Wands to. Pwede rin card ng stress, pressure, overloaded ng responsibility. So, ganun ang nakikita kong reason.
Kung bakit magdidesisyon na sila maghiwalay. Pero tingin ko yung babae yung makikipaghiwalay. Kasi base nga sa mga picture, doon tayo nag-rely. Na nahihirapan na yung babae. Hindi na niya kayang umabol sa mga gustong mangyari ng lalaki. Pero don't worry, kasi may page of cups nga tayo. Kaya, kung ano man yung pwedeng cause kung bakit sila maghihiwalay dito ay may magsusorry naman. May magtitake ng accountability sa nangyari. Pero probably lalaki nga. Sa tingin ko, lalaki. Base sa picture. Saka ang maganda nandito nga yung strengths. Pero sana ganito na lang. Di ba? O kaya sa dulo siya. O ganyan. Pero nauna to. So, tingin ko nga matagal na yung relasyon dito. Probably 3 years and above. Kasi going strong naman sila eh. Kaya lang nga for some reason na-toxic na siguro yung babae. Pero again, ito yung lalaki magbibigay siguro siya ng peace offering. Who knows? Para lang magkabati. So, siguro, isa-surprise niya one of these days kung nangyayari na. Yung babae. O sabihin natin mangyayari pa lang. So, don't worry kasi mag-e-effort naman. Yung lalaki kasi may dala siyang parang peace offering dito. Ano pa? Magiging somewhat caring, thoughtful yung lalaki. Kaya siya, ayan, may dalang peace offering dito sa babae. So, walang masyadong kailangang ipagkabahala. Kasi magkakaayos din naman. Ngayon, punta tayo dito sa positive love messages ng iba sa inyo. Paano ba sabihin? Ng person ng iba sa inyo. Random to. So pwedeng maraming tao o maraming person ng iba sa inyo ang mahagip ng information dito sa deck na to. Anyways, magsimula na tayo. So many things remind me of you. It's crazy. So marami daw ang nagpapaalala sa iba sa inyo at nakakabaliw ito. Lalo na siguro kung mag-ex na sila o for some reason hindi sila magkasama ngayon, long distance o magkaaway, cool off. Kumbaga kahit saan siya tumingin, naalala nung person niya yung iba sa inyo. So paano natin malalaman kung para sa inyo tong reading? Ito yung person ng Taurus. Leo, Virgo. So, yan yung person na maaaring nakakaisip ng tungkol dito. Ito naman, I feel at home with you. So, kaninong person kaya ng Taurus nang manggagaling o nanggaling itong ganitong klaseng feeling? I feel at home. So, feeling niya comfortable siya kapag kasama. Yung iba sa inyo, feeling niya nasa bahay lang siya, di ba? Source of comfort, safety, protection ang home o house. Ito ang person na pinanggalingan nito. Pisces, Sagittarius. Last na to. Pero may isa pa tayong deck. Dito lang sa deck na to ang last. Isang card na lang to. You are so damn beautiful that I freeze in your presence and fear, making a fool of myself. Napakaganda ng iba sa inyo. At napakaganda ng iba sa inyo na
natutulala siya o natitigilan siya sa presence ng iba sa inyo at natatakot siyang magkamali siguro kasi full of myself. Natatakot siyang magkamali sa harapan ng iba sa inyo o magmukhang tanga sa harap ng iba sa inyo. Kanino galing tong message na to? Kaninong person ng Taurus? Pisces? Sagittarius? Ito na ang last deck natin. Ano pang ibang mensahe ang masasabi nito? Vigilant awareness. Giraffe. Risk. Well, sa combination na to, ang dating sa akin, maging vigilante daw. Di ba yung vigilant parang hyper observation? Ganun ang dating sa akin. Wag basta-basta mag-take risk. So, pay attention. Wag basta-basta mag-take risk. Wag maging impulsive. Sa buong buwan na to, for some reason, kasi siguro, baka may mangyaring hindi natin inaasahan o baka may mangyari na hindi maganda kung magte-take risk ang iba sa inyo o aalis sa kanilang comfort zone. Sa bagay, Taurus naman to. Bihira lang, di ba? Yung Taurus na impulsive. Kasi usually sila metikulosa. Kaya hanggat maaari, ayaw nilang magkamali. Ayaw nilang pumalpak. Kaya ilang beses nila pag-iisipan yan. Mga logical na tao kasi yan. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalo na ang Taurus sa pera, di ba? Kung pagkain, hindi yan mag-aalinlangan. Pero kung pera, pag-uusapan. Ano kasi sila may love for money. Lalo na yung Taurus. So, anyways, siguro reminder na lang. Although alam na ng iba sa inyo to, pero baka lang makalimot, di ba? Minsan kasi nakakalimot tayo kapag pinapersuade, may someone na nagpa-persuade sa atin. So minsan yung principle natin nakakalimutan natin kapag yun nga, may someone na nagpa-persuade sa atin na ibahin yung nakasanayan natin. Kasi, di ba, ang Taurus, siya hirap sa change. Hanggat maaari ayaw niya ng change. Kaya nga, siya yung, stubborn, pinaka-stubborn na sign sa mga zodiac sign. Kaya lang, sa Taurus, mahirap baguhin yung isip niya. Pero kapag nag-isip na yan, yun na yun. May isang salita. Saka ayaw niya naiiba yung plano. Pag nag-set na yung mind niya dun sa plan, ayaw niya maiba. Kasi nga, siya may tunnel vision. So, may direction siyang sinusunod. Kaya mahirap i-persuade ang taong to. Pero ang masama nga kapag na-persuade na, mahirap na baguhin yung isip niya. Anyways, yun yung sa tingin ko. Okay? Na characteristics ng Taurus. Goodbye.